So ang ating topic for today, ito po yung nai-assign sa akin. How to be a prayer warrior for your children. Actually, at first, parang hesitant ako. Sabi ko sa sarili ko, how would I be able to deliver this message? Kasi based on the podcast, parang hindi pa yon swak sa akin. Pero syempre, ang Lord ang nagbibigay sa atin ng mensahe. Amen? Amen. So, yan po ang aking wonderful family. Minsan, no, during the 16 years, no, may mga nadadagdag na pounds, tapos nababawasan ng pounds. Ayan. So, yan na sila. Ang lalaki na, no? Lumiit na uli. Ayan. Okay, so at this point, no, i-review lang natin. For this year, we have started with our series, which is Focus on the Family. Amen? So mula nung January, ang dami na nating na-discuss po dito sa pulpit, no? About marriage, about family. Ayun, marami na po bang nababagong mga pamilya? Amen, amen. Alam natin may ginagawa ang Panginoon sa mga pamilya. Kasi, di ba, dapat talaga magsimula sa family. No? Kasi, as we go out, di ba, gagamitin tayo ng Panginoon. Amen? And also, we have discussed, no? Letting go of offenses, no? Yung tamang-tama yan sa families, no? Kasi kapag meron tayong mga dala-dala sa pamilya, di ba, ang hirap makausad. Amen? Yung mga hinanakin, mga puot galit, di ba, sa atin. Kung palagi nating dala sa family, tapos walang joy sa family kapag may mga ganung bagay. Kaya we have to let go of those things kasi alam natin na yun yung mga naghihinder sa atin para ang blessing ay dumaloy sa pamilya. Amen? And also, choosing the right attitude. Okay? Kasi maraming mayroon tayong free will, tama? Diba? Pumili ng tama, mali. Pero, ito lang, i-share ko lang. Etong last week kasi, may pinapractice kami. So, etong asawa ko, hindi niya alam yung mga isi-share ko. Ayun, so minsan, on our way to sa Pandeselo, bago kami bumiyahe, tatanungin ko muna siya pag nakasakay na siya. Baka may naiwan ka. So, titingnan niya yung mga bag niya. Okay naman, lahat naman, dala ko na, okay na, tara. Sabi ko, hindi, baka may naiwan ka, check mo uli. Tapos, wala nga, alay ka na. Sabi ko, baka naiwan mo yung mabuting ugali, ah. Para, ano mo yun? Instead na maiasar siya sa akin, natawa na lang siya. Diba? Kasi, minsan, no, pagka during the day, naging busy ka na, tapos sa kalsada pa lang, may makikita ka ng mga kamote or kung ano-anong mga bagay na magpapastress sa'yo. Ang mabuting ugali, nasaan na, di ba? So, binabalik niya rin sa akin kapag nagbabadya yung aking masamang ugali during the day, binabalik niya sa akin. So, nakakatawa. Nakakatawa lang na nakakatuwa na syempre, nag-check tayo sa isa't isa, di ba, bilang pamilya. And we have the choice kung paano mo papatakbuhin yung araw mo, di ba? And sabi ni last week, we have to stay engaged in the pro-life battle, di ba? Pinakita sa atin how valuable life is para sa Panginoon. Amen. Every soul counts, unborn children, di ba? May purpose ang Panginoon sa mga bagay na yan, di ba? And more than the nature, more than the pets na minamahal natin, dapat mas mahalin natin ang buhay. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo, buhay ba yan? Ayan, dapat minamahal mo yan. Kapatid yan sa Panginoon. Amen? Lalo na kung asawa mo yan. Amen? At anak mo yan, di ba? Ayan. Okay, so at this point, alam niyo po ba yung viral sa social media na minsan may mga ini-interview na ganyan na, kunyari, ito ang statement natin. Ako ay Kristiyanong magulang. Of course. So, dugtungan nyo kung anong gusto nyong idugtong dyan. Of course, mahal ko ang Panginoon. Of course, nagsisimba ako. Ganyan. So, mga ganyan. Okay, so at this point, magkakaroon po tayo ng ambush interview. So, be ready. Okay? Iikot tayo. Okay? So, kung anong nasa isip nyo, instinct by instinct, isagot nyo lang. Simulan natin dito, syempre, sa naka-blue. So, Pastor, ano pong idudugtong nyo? Of course, mahalaga ang pamilya sa akin.
Amen. Ako ay Kristiyanong magulang, of course. Mahalaga ang pamilya sa akin. Amen. Sister, ikaw, ano ang maidudugtong mo dyan? Ako ay Kristiyanong magulang, of course. I'm kind. Oh, di ba? Lahat ba ng magulang ay kind? Di ba? Amen. Ay, siyempre, nakita ko yung nagbabalik nating kapatid, Sister Malen. What is your answer to that? Ako ay Kristiyanong magulang, of course, mabait tayo. Ayun, kind, saka mabait. Magkaiba yun kasi Tagalog yung sa kanya. Amen. Sige, si Pastor Ayan dahil naka-blue rin. Kayo po. Ako ay Kristiyanong magulang, of course, I'm a good provider. Amen, di ba? Kasi if you are not providing for your family, you're worse than an unbeliever. Amen. Amen. Ay, ito sa kapatid kong ito na love ko. Ano sa'yo, sister? Ako ay Kristiyanong magulang. Of course, pinagpipray ko ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Kasama ka na rin. Thank you, love you. Amen. Sige. So, napakaganda po ng mga sagot ng ating mga, audience, mga congregation. So, lahat tayo, mga Kristiyano tayong magulang, iba-iba yung character natin, iba-iba tayo on how we raise our children, on how we deal with our family. Amen? Kung paano, pinagpipray natin sila, minamahal natin sila, di ba? So, yun po yung mga ginagawa natin, no? And now, let's talk about how to be a prayer warrior for your children. So, pagka sinabi bang prayer warrior, parang ang bigat naman yata yan. Di ba? Kaya ko ba yan? Kailangan ko bang gumising ng 3:00 ng umaga para sa mga anak ko? Ganun ba yon? Ano lang yan po, terminology lang yan. Huwag kayong masyadong dyan. Kalma lang tayo. Prayer warrior, to be a prayer warrior is, syempre, ibig sabihin nagpe-pray tayo, di ba? And ibig sabihin, you are committing yourself to pray for that person or for that thing. Amen? And warrior, ibig sabihin ay kipagbaka ka, di ba? At alam mo, ang pinagkikipagbakahan mo is not in the physical, di ba? It's in the spirit. Amen? So, we should all be, as parents, be a prayer warrior. Pwede ko po bang makita sino yung mga magulang dito? Ayan. Amen. Ang daming mga magulang, mga bata, di ba? Mga hindi na masyadong bata. And marami din na nagpe-parent sa mga communities, di ba? Kung kayo ang nagli-lead doon, you are a parent to that community. Amen? Amen. Okay. So, how to be a prayer warrior to your children. So, ito, basahin lang po natin ito sabay-sabay. Itong verse na to, Psalms 127, 3-5. Let's go. Children are a heritage from the Lord. Offspring, a reward from Him. Like arrows in the hands of a warrior, are children born in one's youth. Blessed is the man whose quiver is full of them. They will not be put to shame when they contend with their opponents in court. So English po yan, naintindihan po ba natin yung sinasabi dyan? Amen. So alitin natin. Children, ano daw ang children? Children are a heritage from the Lord. Ano ba pag sinabing heritage, di ba? Parang something na namana or, di ba? Pamana ng Panginoon. And offspring, a reward from Him. Ibig sabihin, kapag ka may anak ka, that's a reward from the Lord. Gantimpala ng Panginoon yon. Kasi remember, not everyone is blessed to bear a child. Amen? Ayan. And like arrows in the hands of a warrior, ito medyo di ba? Malalim. Kung babasahin mo lang na ganyan, hindi masyadong maiintindihan, di ba? Arrows in the hands of a warrior, di ba? And blessed is the man whose quiver. Ang quiver po is yung, di ba, may arrow, may lalagyan yon. Kung puno daw yung lalagyan mo ng arrow, you are blessed. Amen? So ang arrow, ibig sabihin, if you are the warrior, ikaw yung parent, ikaw yung warrior. And yung arrow is your child. Ikaw yung nag-i-aim kung saan mo siya itatarget. Amen? Nagets natin? 'Di ba? So kung gusto mong i-bullseye yung anak mo, 'di ba? May ginagawa ka para mangyari 'yon. Amen? Ang mga archer naman hindi naman nila nakukuha ng isahan. Magaling na sila sa archery, 'di ba? Sa pagpapana, 'di ba? Nagpa-practice sila, maraming hit and miss, 'di ba? Pero ayun,
'Di ba? So, ganun din ang pagiging magulang. Hindi naman one time, kuha mo na agad yung pagiging magulang. It's a process. Amen? Amen? And, nasa sa atin, ibig sabihin, ito kasi, during, so matagal-tagal na yun, nung nagba-Bible school pa kami, nung itinuro ito, doon ako nakakuha ng revelation on, sa pagkakaroon ng anak. Amen? So, kasi, nandun yung nung serious obligation ng pagkakaroon ng anak, na hindi lang pala, magbe-bear ka ng child, di ba? Iluluwal mo siya dito sa mundo, and then, di ba? Nasa iyo yung obligasyon kung papaano yung batang yan, kasi every child is a soul na ikaw ang magno-nurture. Amen? Amen? Okay, so kasi, back then, nung dalaga pa ako, nung narinig ko yung revelation about this, or nagkaroon ako ng revelation about this verse, nag-decide na kami nagkaroon kami ng mutual agreement ng aking husband nung kami ay nagkaanak na we will only have 2 kids. Okay? Backstory lang, yung aking mother side, 8 sila in the family. Sa father side ko, 7 in the family. Sa husband ko, 8 sila in the family. Kami rin, 8 siblings kami in the family. 3 yung patay nung bata pa. So, I grew up in a family na marami. Malaki. 'Di ba? And dahil marami, iba-iba, diverse ang mga ugali, may mga nag-evolve, 'di ba? Masaya. Masaya pag marami, 'di ba? Pero because of this verse, nagkaroon ng sa heart ko na yung kaya lang namin na alagaan, na matutukan, na papalakihin namin in the knowledge of the Lord. 'Di ba? Kasi soul nga sila na ipinagkatiwala sa'yo. 'Di ba? Children, they are a gift from the Lord. At dapat hindi natin sayangin yung gift na yon. Amen? And offspring, inheritance, heritage, and they are a blessing. And they are a reward from the Lord, from the mother's womb. Okay? So I have nothing against dun sa may mga maraming anak. Kasi sabi nga doon sa verse natin, blessed is the man whose quiver is full of them. So sabihin mo, pinagpala ako. Kung marami yung anak mo, pinagpala ka. Kasi pag sa old age, di ba, ang dami mong inheritance. Di ba? Ang dami mong magiging apo. Di ba? So, ayan. Okay? So, ayan. So, ito, sa ating pagiging mapanalanganin na magulang, ano yung role natin as a parent? Di ba? Siyempre, unang-una, ang manalangin ka. Kasi sabi sa James 5:16b, NIV, let's read. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Naniniwala tayo, siyempre, bilang ikaw ay prayerful, na ang pinapanalangin mo, it is powerful and effective. Lalo na kung mag-asawa yung agree in prayer, that is so powerful. Amen? In the family. Ayan. And whatever happens, kung ano man yung mga kaganapan sa pamilya, you always resort to praying together as a family. Amen? Amen. And sabi dito, ano pa ang role natin as a parent, di ba? Kasi, di ba, as the warrior in the hand of, as the arrow in the hand of a warrior, you train up a child, di ba? Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Amen? Kaya, mapalad yung mga bata na lumaki sa Sunday school, di ba? Dahil bata pa lang, na-feed na sila ng word. Amen? Pero kung ngayon lang kayo nakakilala at ngayon lang kayo naging Christian parent, it's never too late to start na gawin yon sa iyong mga anak. Amen? Na i-train up sila kung papaano sila dapat mabuhay. Diba? So, sa training na ito, all-encompassing yan. Siyempre, may mga social skill na kailangan niyang matutunan, diba? Yung mga usual na kailangan niyang matutunan pag nasa bahay, diba? Hindi natin sila ini-spoil. And we always train them na magbabad sa Word of God. Kasi alam natin na dapat ang tatakbuhan nila, walang iba kundi ang Word. Amen. At hindi ang world. Amen?
Amen. So, what else? It is our role as a parent to discipline our children. Tama? Sino bang ina-expect mo nag-discipline dyan? Yung kapitbahay mo? Diba? Ikaw yung nagluwal dyan. Kayo yung may obligation sa anak nyo. Amen. And sabi dito, Proverbs 29:17, let's read. Discipline. Amen. They will bring you the delights you desire. Amen. So, discipline them. Diba? Ang pagdidisiplina ay kailangan may love. Kasi kapag walang love doon at puro anger, it may lead to something else. It may lead to violence, di ba? Para sa ating mga anak. Okay? So we have to raise our children in a balanced environment. Amen? So, halimbawa, dun sa pagpapalaki natin sa mga anak natin, no? Halimbawa, meron siyang issue sa buhay, di ba? We train them na kapag may problema, ang tatakbuhan ay ang Panginoon. Amen? At hindi yung, halimbawa, masyado siyang babad sa social media, doon siya nagpo-post ng mga problema niya kasi hindi siya makapag-open up sa family. So, pangit yon, di ba? And alam natin na once na inilabas na yan sa social media, ang kaaway, nakaabang na yan. Amen? So, we have to develop dun sa family natin na sa atin mismo tumatakbo at sa Panginoon ang ating mga anak. Amen? At hindi kung saan-saan pa. Kasi alam natin na pwede silang mapahamak kung ayun ang mga gagawin nila. Amen po ba? Amen. And, sabi dito, Deuteronomy 6:6-7, let's read. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. So in whatever we do daw as parents, we have to impress in our children's heart ang mga bagay na ikinomand ng Panginoon sa atin. Amen? We should teach them the ways of God. Ano ba yung mga ways ni Lord? About love, di ba? We should respond in love, di ba? About grace, di ba? And about faith, na sa Panginoon mananampalataya, di ba? And ano pa? About giving. Dapat sa bahay pa lang, sa atin pa lang, natututunan na nila ang pagiging generous. Amen? Amen? And also, about worship. Di ba? Kanina kinanta natin, no? Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Yung every generation, even from you, to your children, to your children's children, di ba? That they will know how to worship the God you are worshiping. Amen? Na hindi siya magsa-stop sa iyo lang or sa anak mo lang, kundi magpapatuloy up to 1,000 generations. Amen? Amen. Pero ano po ba ang reality? Even with all the efforts and with all the things na natutunan mo at ginagawa mo sa anak mo, somehow, dahil hindi mo naman siya napabantayan 24/7. Amen? Amen? Kaya naalala ko si Job. Di ba si Job, dati palagi ang panalangin niya, sana hindi nagkakasala yung mga anak ko. Pero siguro, natural yon sa magulang. Pero tinuruan tayo na hindi dapat ganon. Amen? So, dahil hindi natin natututukan ng all the time yung ating mga anak, anong kailangan nating gawin? Di ba? Alam ba natin kung ano ang tumatakbo sa isip nila? Alam ba natin kung ano yung mga sinisearch nila sa cellphone nila? Alam ba natin kung sino yung mga nag-i-influence na sa kanila sa ngayon? Amen? Yes or no? Yes, oo. Diba? So, as a parent, no, ito yung mga concerns, mga pressing concerns natin. Minsan, halimbawa, kung adult na yung anak mo, sino kaya ang pinapakinggan nito? Baka ang pinapakinggan nito ay yung mga grupo na, hindi na naniniwala sa marriage. Diba? Konting mga live-in na lang. So, syempre, we have to really pray, cover them in prayer. Diba? Yung mga anak natin. And, yun nga, ito, diba? Yung recent na, palaging merong debate about ano bang importante, diskarte o diploma. Kasi maraming mga self-proclaimed na financial gurus these days na
sinasabi nila na, diskarte lang ang kailangan mo para maging milyonaryo. Tama ba? Tama ba yun, bossing? Diskarte lang. Diba? Siguro yung mga nandito na mga successful na tao, hindi, ang sasabihin nila, syempre, importante ang diploma. Diba? Sabi nga ni Manny Pacquiao, diba? Kailangan mo ang diploma para magkaroon ka ng diskarte sa buhay. Diba? Edge mo pa rin yun. And ito rin, nakita ko sa sagot ni Pastor Ronald Molmisa. May entry rin siya kahapon. Sabi niya, ang sagot niya daw dyan is, diskarte ba o diploma? Diyos muna. Diyos muna ang unahin. Siya ang magbibigay ng talino at kakayahang umunlad sa buhay. Amen? So ito yung mga bagay na kailangan nating impart sa anak natin as young as they are. Diba? Na hindi sila masisway sa kung ano man mga trend sa mundo. Amen? Amen? Kundi isa kung ano yung will ng Panginoon through His Word. Amen? And meron pa, di ba, yung mga influencers ngayon, di ba, parang ang anak natin, parang minsan gusto na lang nila maging vlogger. Kasi nandun yung mabilis na pera. Di ba? Sino nakakakilala? Sa mga bata dito, sino nakakakilala sa inyo sa Kapinpin Brothers? Taas ang kamay. Di ba? Si Sir Gavin, di ba? So, nag-start lang sila nung pandemic. Pero, grabe na. So, minsan, parang ang nakikita ng tao, yung easy money na dala noon. Kaya hindi na sila nagpupursige, di ba? Na ipurso para yung mga kurso. Pero, alam natin na it's only sa Panginoon lang natin makukuha talaga kung ano yung future na maganda. Sinabi niya naman yan sa Jeremiah, alam niyo na yan, di ba? And, ayan, how can you tell as a parent, di ba, if your child is a good kid or a godly kid? Can you tell? Masasabi mo ba just by looking at the child? Hindi, di ba? Hindi natin syempre ma-judge ang bata na ito good kid, godly kid. Of course, as parents, we want to raise good kids. But mas maganda kung godly kids, God-fearing na mga individuals. Kasi ang isang godly kid, if they are faced in a situation, in a difficult situation, they will still choose what is right. Amen? Kasi alam nila ang salita, alam nila ang word ni Lord, alam nila kung paano tatayuan ang mga sitwasyon na kagaya noon. Okay? So, ayun, that's the role of the parent, 'di ba? In praying for the kids, 'di ba? We have to really pray in faith and train them and discipline them and show love sa ating mga anak, no? Ito naman, i-share ko lang sa inyo. Ang role naman ng Panginoon sa ating pananalangin, okay? May role si God. Siyempre, dahil tayo nananalangin sa Kanya, we believe in Him, we have faith that He will cover our children, kung ano man ginagawa nila, di ba? Pero ang role ni Lord ay, siyempre meron, di ba? Because prayer, when we pray, we are humbling ourselves before God and saying, parang, somehow you are surrendering to God. Lord, I need your presence and your power. I can't do it without you, God. Amen? Kasi hindi mo naman kaya na ikaw lang. Magre-rely ka lang sa iyong sariling kakayanan and okay na yon. Sabi sa Proverbs 3, 5-6, di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. So, lalo na sa pagre-raise ng mga bata, we really need God's wisdom and God's guidance. Amen? And yung presence niya, di ba? Siya lang naman yung may kaya sa buhay ng anak natin. Amen? Lalo na kung in-exert mo na yung lahat ng effort. Pero, Lord, lumaki naman sa Sunday school yung anak ko, pero bakit wala na siya ngayon? Hindi ko na siya kasama sa pagsisimba. Di ba? Lalo na sa mga adult na children, di ba? Even when you raise them well, somehow, na-influence sila ng mundo and they walk the other way. Amen? May mga ganun po ba sa atin dito? Alam ko na hindi lahat ng families are perfect, di ba? Ang ultimate goal ng magulang is really na
kung nakakilala na sa Panginoon, ay kasama niya sa paglilingkod. Amen? Pero minsan hindi nangyayari yon. And sabi dito, through prayer, we are asking God to make His presence a part of our child's lives and for God to work powerfully on their behalf. Amen? So we have to allow God to do His work. Kasi pag binigay na natin sa Kanya, we have to let Him do His thing. Amen? Sabi po dito, ito talaga yung source natin sa preaching na to, yung podcast ng How to be a Prayer Warrior for Your Children. Si Dr. Erwin Lutzer, yung pinaka-source, resource person. He is the pastor of the Moody Church. Matanda na siya. And yung mga experiences niya, inirite niya sa isang book na Practical Guide to Praying Parents. So, yun yung shinare niya dyan. So, ito, ilan sa mga insights niya, sabi niya, is it always the parent's fault when the child becomes a prodigal? Sa tingin niyo po, kapag ka ba napariwara or nang ibang landas yung anak, is it always the parent's fault? Siyempre, hati tayo, yes and no. Diba? Hindi siya yes or no. Yes and no. Kasi, one way or another, talagang nakaka-contribute yung magulang sa kung anong kinahihinatnan ng anak. Amen? Amen? Kasi, diba, yung prodigal ang ginamit niyang word dito. Ano pang ibig sabihin ng prodigal? Alam natin sa parable of the prodigal son, diba, when yung panganay na anak ay kinuha na yung mamanahin niya at winaldas niya na, diba? Ay, bunsong anak. Diba? At nagpakasaya-saya siya. And after naubos ang lahat, ay saan na siya napunta? Sa baboyan. Diba? Yung pagkaing baboy na yung kanyang kinakain. And that's the time when he remembered to go back to his father. And he didn't even went back home because he loves the father. Kundi dahil gutom lang siya. Diba? That's the way of God to make him realize how important yung position niya as a child of the Father. Diba? Na doon, may well-provided siya, diba? Well-fed, diba? Ayan. And sometimes, yung mga anak natin, they become wayward or they wander away. Lumilihis sila from kung ano yung arrow na iname natin sa kanila. Diba? Marami kasing factors dito sa mundo. Kaya nga, we always have to uphold our children in prayer. Okay. So, yun. Ang answer done is, of course, yes and no. Kasi, tanungin natin, what kind of a home do we have? Is it a home na where, there is safety? Is it a place of safety for them? Is it a place for comfort for them? Na kapag ka merong problema sa mundo, ang tatakbuhan niya ang pamilya? Or itatago niya lang to himself? Or sometimes, ang mga magulang, they contribute to the delinquency of their children. Kasi, halimbawa, kung merong abuse, lalo na physical violence in the family, or may addiction, or broken home, yun yung mga bagay na nakako-contribute sa bata, di ba? So, kasi, halimbawa, paano pag one time, marinig mo yung anak mo na nagsabi, I hate my dad or I hate my parents and I hate his God. Anong mararamdaman mo as a Christian parent? Di ba parang dudurugin yung puso mo no na, what have I done, Lord? Di ba? Na, siyempre, no parent is perfect. Mga anak dito, wala pong perfectong magulang. Amen? They are still a work in progress, just as we are all a work in progress. Binabago tayo ng Panginoon araw-araw, di ba? Kinikinis tayo. And may mga bagay na sumasablay ang magulang. Amen? Pero ayun na nga, kung doon mag-focus yung anak natin sa mga sablay natin, and because of that, gawin niya ay i-hate niya ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. So that's the
point talaga na dapat you have to do something as a parent. Di ba? Tama po ba? Nakakalungkot talaga nung isipin mo yon na iti-turn away niya yung faith niya sa Panginoon because of you. Ikaw yung nag-cause sa batang yan na mag-stumble. Sabi dito, Colossians 3:21, let's read. Parents, don't provoke your children in a way that ends up discouraging them. Amen? Hindi maiiwasan yung mga pag-aaway-away or discussion or argumento in the family. Amen? Pero we have, as parents, we have to think or maging concerned natin na baka yung bagay na yon ay mag-break sa mga anak natin. Amen? Amen po? Ayan. So another insight, let's read from Isaiah 54:13. Kasi kung hindi mo na talaga alam kung anong gagawin mo, sabi dito, I, the Lord, will teach your children, and they will have real peace. Amen? So if we surrender our children to God in prayer, di ba? Knowing that the Lord will be the one to teach them and will give them real peace. Di ba? So, pwede na tayong mag-rest in that truth. Amen? Bahala na si Lord. Hindi mo naman, alam mo yun, minsan ang nakalakihan natin nasasabihin, ipagpapasa Diyos ko na lang. Iba yung ipagpapasa Diyos ko na lang at iba yung you will uphold your children in prayer. Palagi mo siyang idudulog sa Panginoon. Amen? Amen? So yung mga magiging mga magulang dito in the future, you always have to, you have to create that culture in your family. Prayer culture. Amen? Amen. Okay. So, ayan. Sabi pa dito, sa 1 Samuel, no? Nung si Hannah, in-offer niya si Samuel, 1:27-28, let's read. I prayed for this child, and the Lord has granted me what I asked of him. So now I give him to the Lord. For his whole life, he will be given over to the Lord. And he worshiped the Lord there. So releasing your child into God's hands brings peace because you don't have to strive to do it all by yourself. Amen? Si Lord na ang bahala. Diba? Pinagkatiwala mo na sa Kanya ang anak mo. Diba? Lalo na kung, yun na nga, if you are dealing with a wayward child or an anak na medyo lumilihis ng landas. Amen? Kasi that's reality po. Reality yan. Even, ang share nga nung ni Dr. Lutzer sa church nila, when he called for a prayer for the prodigals, hindi niya ina-expect na maraming magre-respond, na marami palang mga parents dun sa church nila na nagdi-deal sa ganong sitwasyon, na yung mga anak, ayun, ganon. So, I hope na dito sa church natin, with the small communities you have, or kung may mga TTP kayo, or mga Bible studies na kinabibilangan, ipag-pray nyo in that small groups, diba? Yung mga anak na mga ganon, diba? Na sila ay bumalik sa Panginoon, that they will return, that they will be reconciled to the Lord. Amen? Amen? Another insight from Dr. Lutzer, sabi niya, parents cannot convert their child because conversion is God's business. Tama naman, hindi natin kayang baguhin ang mga anak natin. Hindi natin kayang baguhin yung isip nila. Lalo na kung matanda na. Amen? Kasi ang dami ng mga na-form na mga mindset sa kanya. Diba? Kaya nga, bata pa lang, dapat finifeed mo na siya ng Word of God at ng ways of the Lord. Diba? Para pagka lumalaki na siya, dadalhin niya yon. Amen? Pero, in case na otherwise, hindi ganun ang mangyari, no? We have to allow God to submit everything to God, no? Kung ano yung ikaw gusto mong i-pursue ng anak mo, ito. Ang anak mo, ito naman, yung gustong i-pursue. Allow God to give him the revelation of kung ano talaga yung dapat niyang kunin. Amen? Amen. So, hindi kasi natin hawak sa kamay natin yung mga anak natin. The Lord, He holds the world in His hands. Ikaw, ito lang yung hand mo. So, si Lord na po ang pagkatiwalaan natin dyan.
And another is that we have to surrender them to God. Amen? Pagka ba nag-surrender, di ba? Siyempre, because nagtitiwala ka sa Panginoon. Kaya mo isinusurrender sa Kanya. Amen po ba? Amen. So, sabi dito, to be sure that God is in control, surrender and allow God full access to their lives by living according to God's word. We can trust God to take care of our children even better than we can. Kasi sumasablay nga tayo eh. Limited nga yung efforts natin. But when we surrender it to God, alam natin that He can do more than what we can. Amen? Amen. And even in the wayward child, God speaks to the children. Sa mga anak na medyo lumaano ang landas, kinakausap ng Panginoon ng mga magulang. Di ba? Na para mag-fully surrender sa Kanya. Amen? So, no parent is perfect. Parents should learn to apologize to their children. When was the last time you said sorry to your kids? Or do you say sorry to your kids? Amen? Kasi as a parent, parang meron kang pride na ako ang parent. Pagka, ako ang tama, kaya nga, di ba? Pero may mga pagkakataon na alam natin as a parent na mali ka na dun. Mali na yung action mo doon, mali na yung nasabi mo doon. Di ba? But do we have that gentle and humble heart, tender heart na kausapin yung anak mo at mag-sorry? O, kung katabi mo, tingnan mo nga, may nagawa ba akong mali sa'yo, anak? Sorry. Pwede ba? Diba? Kasi, itong pagsisay lang ng sorry sa family, it's magical. Amen? It can turn the world of that child upside down. Kasi, di ba, lalo na, halimbawa, pinagalitan mo yung anak mo, pero sobrang galit naman talaga, no? Nasaktan mo or what, di ba? And, pagka nag-sorry ka, hindi mo binabawi kung ano yung kundi, nagsasorry ka kung yun sa mali na nagawa mo. Di ba? Pero, kung that's part of the discipline and the training, alam mo yun, the God you serve will give you the wisdom kung ano yung sasabihin mo sa Panginoon. Kasi, a home that is may atmosphere ng ganon sa family na nagsasorry, dadalhin niya yun even when he goes out of the house, magiging ganon din siya sa mga tao na kakaharapin niya. Amen? Amen? Yung kwento nga ni Dr. Lutzer dito, sabi niya, when somebody asked her daughter kung ano yung pinakagusto niya sa papa niya, what do you like most about your dad? Na-amazed siya dun sa sagot ng anak. Kasi hindi sumagot yung anak na, I'm proud of my dad because he wrote a lot of books. Author kasi siya and he is a pastor. Hindi siya nagsalita about the accomplishment of the parent or kung ano man yung mga traits na iba. Kundi ang sinabi niya, what I like most about my dad is that he says, he asks for forgiveness kapag ka nagkamali siya sa amin. Amen? Kasi, hindi akalain ng anak na parents are capable of apologizing. If you're a parent, you have to learn to apologize when you are wrong. Amen? Amen. Kasi, yun yung magbabago sa puso ng anak mo. Baka naman kaya pala lumilihis na yung landas ng anak mo dahil dun sa mga salita na nasabi mo sa kanya. 'Di ba? You have to say sorry for all those things. Alam natin lahat ng salita, they release life or death. Diba? May curse or blessing. Diba? And we can ask God to, ma-erase yung kung ano man yung mga bagay na hindi dapat nasabi dun sa anak. Amen? Amen. Amen. Alam ko na may mga kinakausap na mga parents dito kasi as a young parent pa rin naman ako kasi 15 years old lang naman yung panganay ko. Pero tinuruan ako ng Panginoon sa aspect na ito. Tama ba, nak? Diba? Do I say sorry? Ayan. Huwag ka na magsalita. baka mali ba yun? Joke lang. Ayan. Okay. And eto, list down the names of your children and grandchildren and pray for them. Kasi si Dr.
107 years old na yung tatay niya bago namatay at 105 years old yung nanay niya nung namatay. And he asked the mother, Ma'am, do you remember all your children? Kilala mo ba lahat ng anak mo, lahat ng mga apo mo? Na gulat siya kasi the mother keeps a little notebook of the names of the children, tapos pag may nadagdag na apo at kaapu-apuhan. So lahat ng names nandoon and she prayed for every single name na nandun sa list niya. Kasi di ba pag matanda na, wala naman masyado nang ginagawa. So siguro yun na lang ang ginagawa. All day, babasa ng Bible, magpipray, ayun, di ba? So, ayun, kapag tumatanda na tayo, di ba, we have to really go back, di ba? Pray specifically for each one of your children. Kasi iba-iba sa kanila, iba-iba ang need ng bawat isa, iba-iba ang pinagdadaanan ng bawat anak natin. Amen? Amen. Okay. And pray the scriptures over your children. So this is how we should be a prayer warrior to our children. We pray the scriptures. Paano ba yun, sister? Paano pa gagawin na papanalangin mo yung word? So first thing, you have to know the word. Amen? As a parent, kailangan alam mo yung salita. Kasi anong scripture ang ipipray mo kung hindi mo alam yung salita? Amen? Amen. Amen. Kasi, sige, ikaw ba as a parent, how do you pray for your children on a daily basis? Natutunan namin mag-asawa noon, nung minimentor kami na Pastor Ayan, Sister Tina, na kapag isi-send namin yung mga anak namin to school every day, we bless them, we pray for them, ganun. So, ginagawa namin yun. Pero over time, parang you pray the same prayer over and over again. Isn't it boring? You pray that that the Lord may give them protection, 'di ba? I-guide sila, give them wisdom, keep them healthy, give them favor. So yung mga basic na prayer na ganon. Tama po, ganon din ba kayo mag-pray sa mga anak nyo? Amen, 'di ba? Ulit, ganon lang, 'di ba? Minsan nagiging boring na siya kasi na siya? Parang wala nang bago. Okay? So, this is a good way to really improve in our prayer for our children. Praying the scriptures. Ito example. Halimbawa, let's read 2 Peter 3:18. Sabi dyan, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. So yan yung scripture. And you will just turn it into a prayer for your child, directed to your child. Ganito. Say, I pray that they may grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay, kung Tagalog yan, na-read mo, di ba? John 3:16. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Panginoon sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang lahat ng manampalataya sa kanya ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, I pray, Panginoon, ang anak ko, O God, na si ganito, di ba, ay manampalataya sa iyo, di ba? Magkaroon siya ng kaligtasan at nang magkaroon siya ng habang magkaroon ng buhay na walang hanggan. So i-direct mo yung prayer na yon specifically to your child. Amen. That's how you pray the scriptures for your children. Isa pang example, Ephesians 2:10. Basahin po natin loud. 1, 2, 3, go. Which God prepared beforehand that we should walk in them. So your prayer could be like this. Lord, help my children develop a strong self-esteem that is rooted in the realization that they are God's workmanship created in Christ Jesus. Lalo na kung yung anak mo ay medyo nagda-doubt sa capability niya, di ba? Ma-encourage siya sa word na ito, Lord, na siya ay God's workmanship. Diba? Ayan, nililok mo, gawa mo. Yan. So, yan, if we pray these scriptures, anong kagandahan nito? Kasi,
you are already praying the scriptures, so alam mo that it is the will of God for your child. Amen? Hindi mo na kailangan idugtong pa sa prayer mo sa huli na, if this is your will be done. Kasi it is already His will that you are praying for your kid. Amen? Amen? Bago po bang revelation to sa atin? Amen? We should, itry natin. Meron akong nabasa na yung isang mother na nag-create siya ng prayer list niya. Ilan araw ang nasa isang buwan? 30, 31 days, di ba? So, kumuha siya ng mga scriptures, ng mga bagay na gusto niyang ipag-pray sa anak niya. Nilist down niya yon. At every day, may kinukuha siya doon na yun yung focus prayer niya sa anak niya. Kunyari, about love, yung verse na yun. So, yun yung ipag-pray niya. Okay, so 31 verses yon na every month, yun yung aanuhin niya para dun sa anak niya. At nababago, nadadagdagan, or napapalitan yung mga verses. So, ayun, we have to be creative in our prayer. Diba? Lalo na kung ano yung mga gusto natin na makita. Kasi, again, you are the warrior. The arrow is in your hands. Amen? Yung anak mo ay hawak mo ikaw ang may hawak ng arrow, kapatid. So, you will aim it kung anong gusto mong mangyari sa kanya. Through prayer. Nothing else. Wala ka naman magagawa na ibang kundi sa pananalangin lang, di ba? Alam natin, kailangan natin ang pagsama ng Panginoon sa bagay na yan. Amen? Amen. Okay. And if you are having a hard time ba, iniisip mo, paano ako magsisimula? Start with Psalms. Napakadali, di ba? Psalms, ang dami. Ilang Psalms ang meron tayo, di ba? 100 plus, di ba? So, kunyari, Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not be want. Di ba? Psalms 23:6, goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Pwede ipag-pray mo ang anak mo, Lord, I pray that goodness and mercy will follow the days of my child, and he will dwell in the house of the Lord forever. Amen? So, yun ang pinaka-elementary na pwede nating gawin. Start with Psalms, start with sa letters ni Paul, kasi every time si Paul merong prayer sa end. Diba? So, yun. Okay? So, parents should always go to the Word. Dapat, unang-una sa lahat, makita ng mga anak na ang mga magulang ay nag-aaral ng salita. Kasi, monkey see, monkey do, di ba? Di ba? Kung ano nakikita ng anak, yun yung gagayahin niya. Di ba? So, how do we impart the Word of God? They should always, we should be the model para sa kanila. Amen po? Amen. Okay, so let me share with you this verse from Mark 7:24-30. Ito po yung Syrophoenician woman, di ba, na lumapit kay Jesus Christ. Basahin po natin kung nababasa niyo. 1, 2, 3. Jesus left that place and went to the vicinity of Tyre. He entered the house and did not want anyone to know it. Yet, he could not keep his presence secret. In fact, as soon as she heard about him, a woman whose little daughter was possessed by an impure spirit came and fell at his feet. The woman was a Greek, born in Syrian Phoenicia. She begged Jesus to drive the demon out of her daughter. First, let the children eat all they want. He told her, si Jesus yon, for it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Lord, she replied, even the dogs under the table eat the children's crumbs. Then he told her, for such a reply, you may go. The demon has left your daughter. She went home and found her child lying on the bed and the demon gone. Amen? Nakita natin kung gaano ka-desperate yung mother na lumapit kay Jesus Christ. At bago siya lumapit dyan, di ba, she is a Greek. Di ba? Sabi ni Jesus, I came for the Jews. Di ba? So, I came for the children. Ang mga anak ay ang Jews. Di ba? Ang Greeks, di ba? Hindi, last priority siguro sila. Di ba? Gentiles. Okay, so, ayun. And bago siya makalapit kay Jesus, maraming barriers, maraming hadlang.
syempre, nandun na yung mga apostles, di ba? Pero itong mother na ito, hindi siya na-offend doon sa mga nag-stop sa kanya na lumapit kay Jesus. Kasi gusto nga ni Jesus na secret lang yung pagpunta niya, di ba? Ayaw niya nang ma-expose sa mga tao. Kaya, ginaguard siya ng mga apostles niya. Pero, nagpumilit yung nanay. Okay? And sabi ng Panginoon, it's not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Di ba? Hindi para sa inyo. Pero sabi nga nung nanay, even the dogs under the table eat the children's crumbs. So, ayun, di ba? Kahit na yung ambon na lang, yung crumbs na lang, di ba? Pwede naman yun, di ba? So, because of that great faith na nandun sa nanay, pinagkaloob ng Lord yung kagalingan ng dun sa demon-possessed na daughter para dun sa right at that time. Amen? Amen? So tayo, as a parent, meron bang pinagdadaanan yung mga anak natin na are they, parang may bandage sa kanila or have we prayed desperately for our child? Amen? Na yung talagang, Lord, hindi ko na talaga, ikaw na, bahala ka na. Lord, I pray. Diba? Yung mga gano'n na lang na, iiyak mo na lang talaga sa Panginoon. Sabi po dito, don't let Satan have your children. Lalo na yun, demon-possessed yun, di ba? Kasi yung mga ways ng kaaway andito sa mundong ito. So we should not let Satan have our children. No matter what barrier is put up, no matter what difficulty or discouragement, look beyond the child and trust God to do what you can. He is in control. Sabi niya dun sa kinanta natin kanina, dun sa, di ba? Dun sa this is the day, di ba? He is in control. Kaya ipagkaloob natin sa Kanya ang lahat ng mga bagay-bagay. Di ba? So, if you are a parent right now, continue to believe no matter how difficult it becomes. Manampalataya ka na ang hope ay nasa Panginoon, kaya niyang gawin ang hindi mo kayang gawin. Amen. So you have to keep fighting. Okay? Ayan. So before that, sabi dito, parents, God can do what you can't. God may be speaking to you through that child, and testing your faith. Maybe yung pinagdadaanan ng anak mo is just a test para sa parent, for your faith. And ang kailangan ng anak na yan is the presence of God in his life. Amen? So you should not give up hope. And as a final verse, let's read this. 3 John 2:4. 2-4. 1, 2, 3. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. For I rejoiced greatly when brethren came and testified of the truth that is in you. Just as you walk in the truth, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Amen, parents? Diba, yun yung talaga, pinaka-greatest accomplishment na siguro natin sa mundong ito. That's to see that our children and know that they walk in the truth. Amen? That no matter what happens, mawala tayo anytime soon, di ba? The faith that we have imparted to our children, the word that they have placed in their hearts, the word of God, they will live by it, di ba? And they will be transferred to from generation to generation. Amen? Yun yung legacy of being a parent, di ba? And when we pray for our children, ito yung talagang pinaka-greatest natin na parang reward as a parent. Hindi naman yung mga accomplishment na, nagkaroon ng lisensya si ganyan, ganyan. Maganda yun, di ba? Pero more than that, yun muna, yung ang faith niya sa Panginoon ay intact. Amen? Amen. So, I would like to ask the worship team to come up. This is my reminder to you. Be the prayer warrior for your children. Kasi, wag mong asahan yung mga intercessors na magpipray para sa anak mo, kapatid.
Oo, kasama naman sila sa pinagpipray. Pero ikaw as the parent, you have the primary obligation to cover your children, to uphold your children in prayer. Amen. Amen.